Magandang araw sa iyo, Sir Joseph, at sa mga masusugid na tagapakinig. Ako po si Efren na buhat sa baryo sa Camarines Sur at nais ko pong ibahagi ang unang bahagi ng aking karanasan sa pagtatrabaho ko sa Samar, kung saan nakilala ko ang isang mayamang negosyante na nagbigay sa akin ng trabaho. Taong 1967, nasa ganap na 25 taong gulang na ako noon. Napag-isipan ko na umalis sa aming lugar dahil may kaibigan akong tumutulong sa akin para makapasok sa trabaho sa kanyang among mayaman na negosyante sa may Samar. Isang kahit isang tuka ang pamumuhay namin sa baryo at tanging pagsasaka lamang ang ikinabubuhay namin doon. Hindi pa sumasapat ang pera sa araw-araw, kaya naman sinubukan kong sumama sa kaibigan ko at makipagsapalaran sa ibang bayan. Wala namang nagawa ang mga magulang ko sa desisyon ko dahil malaki na ako at may sarili na akong desisyon para sa ikabubuti ng aking buhay. Kaya naman ang sumapit ang isang gabi, habang naggagayak ako ng aking gamit, ay kinausap ako ng nanay ko sa aking silid tulugan. "Anak, eto, pinabaunan kita ng langis ng Santiguar. Alam ko na malayong lugar ang pupuntahan mo at nangangamba ako na baka mapahamak ka. Kaya sana'y pakiingatan mo ito. Ang langis na ito ang magiging proteksyon mo sa mga aswang. Kukulo ito bilang senyales na malapit lamang sa iyo ang mga aswang. Kapag nakapaglagay ka nito sa iyong balat, ay hindi ka nila basta-basta malalapitan. Takot sila at umiiwas sa mabahong amoy na dulot nitong langis." Kinuha ko ang langis at niyakap ko ng mahigpit ang aking ina. "Inay, huwag po kayong mag-alala at magpapadala po ako ng pera sa oras ng sahod ko. Ibibisita po ako rito kapag kami pagkakataon na makapagbakasyon ako. Mag-iingat po kayo ni tatay, gayon din ang aking 2 kapatid." At pagkatapos noon ay ipinagpatuloy ko na ang pag-iimpake ng gamit. Kinabukasan, maaga pa akong bumiyahe at kahit mabigat sa damdamin ang aking pag-alis, ay wala na rin akong nagawa kung hindi tanggapin at harapin ang panibagong bukas na naghihintay para sa akin. Magkasama kami ni Ruben na magtutungo sa malaking mansyon ni Ginoong Fernando, kaya lamang ay magkahiwalay kami ng naging trabaho ng kaibigan ko. Sa di kalayuan ng malawak na lupain ng mayamang negosyante ay matatagpuan ang isang slaughterhouse at doon nagtatrabaho ang mga matador. Itinuro ng katiwala ng si Mang Lucas ang slaughterhouse at binigyan si Ruben ng panuto sa mga gagawin niya sa lugar na yon. Masaya namang tumugon ang aking kaibigan at nagpaalam na muna siya sa akin. Samantalang ako naman ay sinamahan ni Mang Lucas sa loob ng malawak na bakuran ng mansyon at nabanggit niya sa akin na magsisilbi ako bilang isang hardinero. May nakalaan sa aking silid tulugan kasama ng iba pang katulong sa loob ng mansyon. Nagalak naman ako dahil sa bago't nakakasabik ang aking panibagong trabaho. Kahit papaano'y mas malaki ang kikitain ko rito kaysa gumagapas ako ng balay. Sumapit ang dapit hapon at dumating ang mayamang negosyante sakay ng magarang sasakyan. Bumaba siya sa may bakuran at eksaktong nakita niya akong katatapos na magputol ng mga mahabang damo na nasa halamanan. Lumapit siya kagad sa akin at sinalubong ako ng magiliw na pagbati. "Kumusta ang araw mo rito, Efren? Sani pinagbubutihan mo ang iyong pagtatrabaho dahil batid ko ang matinding paghihirap mo sa inyong baryo. Nabanggit nga ni Robes sa akin na talagang hirap pa sa daga yung buhay ninyo ng pamilya mo. Kaya naman nahabag ako sa sitwasyon mo at taos puso akong nagalok ng trabaho para naman makatulong ako sa iyo." Napangiti naman ako ng gusto sa mga sinabi niya. "Naku, malaki po ang pasasalamat ko sa inyo. Nagsilbi po kayong anghel na bumaba sa langit. Kaya naman po'y gagawin ko po ang lahat para mapabuti po ang pagtatrabaho ko at mapagandang pakikisama ko sa iba pang mga katiwala rito sa mansyon." Tinapik-tapik ako sa balikat ni Ginoong Fernando at bakas ko sa mukha niyang pagiging totoo at may malasakit sa kapwa. Hindi na nagtagal ang aming pag-uusap at dumiretso na siya sa loob ng mansyon.
Ipinagpatuloy ko naman ang paglilinis sa mga hardin bago ako magligpit ng mga kagamitan na ginamit sa paggagapas ng mga damo. Makalipas ang ilang sandali ay hustong napasulyap ako sa dakong kinaroroonan ng slaughterhouse. Nasumpungan ako ng isa pang katiwala at saglit siyang nakipagkwentuhan sa akin. Nabanggit nga niya ng mga dekalidad na mga karne, ang mga tinataddat at ipinoproseso ng mga matador, at siguradong sa pagsapit daw ng gabi ay tiyak na masarap naman ang makakain nila at matitikman. Parang nasabik naman ako dahil makakatikim din ako ng karne at mukhang masasarap at magara ang pagkakaluto sa mga yon. Madalas kasing gulay at paminsan-minsan lamang na makatikim ng karne dahil hindi kami makabili sa pagtitipid sa pera. Tuwing may okasyon lamang o kaya pista, mas swerteng nakakakain ng karne. Pumasok na kami sa loob ng mansyon at dumiretso sa aming mismong kwarto. Hindi pa man ako noon nakakaiga sa kama nang may napansin akong tumatakbo sa labas ng slaughterhouse. Kitang-kita ko sa bintana ang isang lalaking mukhang pamilyar sa akin. Humahango siya habang namumutlang tumatakbo at hindi malaman ang gagawin. Lumubog na noon ng araw at nanlaki ang aking mga mata nang mapagtanto ko na si Ruben ang lalaking iyon. Hinahabol siya ng dalawang lalaking may hawak na patalim. Sisigawan ko sana si Ruben, ngunit malayo ang direksyon niya at kung tatawagin ko siya'y mapupukaw ang atensyon ng dalawang matadero at tiyak na pare-pares kaming mapapahamak. Pinanood ko na lamang ang kasunod na mangyayari dahil medyo kinakabahan ako at mabilis na tumitibok ang puso ko sa takot. Hindi ko lubos maisip kung anong gagawin ng mga matadero kay Ruben, pero pakiramdam ko'y may masama silang tangka rito dahil nga sa may hawak silang patalim. Makalipas ang ilang sandali ay naabutan nila si Ruben. Sinikmuraan siya ng isang maskuladong lalaki na nakasuot ng apron at puno ng mantsa ng dugo ang kanyang kasuotan. Napalugmok sa lupa si Ruben at hinambalo siya ng hawak na tubo ng isa pang lalaki. Kasunod niyon ay pinag-ahataw at pinagpuputol ng maskuladong lalaki ang katawan ng aking kaibigan. Pagkatapos ay winakwak pa ang kanyang bahagi ng tiyan, saka kinuha yung mga nasa laman loob nun. Nilantakan nilang dalawa ang kaunting laman at balat ng kaibigan ko na para bang mababangis na halimaw. Halos bumaligtad ang sikmura ko pero naalarma ako nang makita sa lamesa ang langis ng santigwar na nag-uumpisa ng kumulo. Naisip ko na marahil mga aswang ang naturang mga matadero at posibing lahat ng mga katiwala at trabador sa mansyon na ito ay mga aswang din. Binalingan ko ng tingin ang mga matadero at isa-isa nilang inilalagay sa malaking sako ang mga laman loob at karne ni Ruben. Pagkatapos ay bumalik sila sa slaughterhouse. Sumagi naman sa isip ko ang sinabi ng isa pang katiwala. Maaaring noong gabing iyon ay maghahanda ng masarap na hapunan kung saan ihahanda ang aking kaibigan. Napaluha ako mula sa aking kinauupuan. Wala man lamang akong nagawang tulong para mailigtas ang aking kaibigan at hinayaan ko lamang siyang mamatay. Hindi ko na natagalan ng mga pangyayari. Dali-dali ko nang ibinalik ang aking mga dalang gamit sa loob ng bag. Gayon din ang ipinabaon sa aking langis ng santigwar. Kinakailangan ko na makatakas doon dahil sigurado akong ako na ang kasunod na papaslangin ng mga aswang. Kaya bago mahuli ang lahat ay hindi na ako dapat manatili sa loob ng mansyon. Nagmamadali akong lumabas ng kwarto. Napansin ko na walang katao-tao sa pasilyo kaya pasimple akong naglakad kaso noong malapit na akong makarating sa tagiliran ng sala ay kaagad ko nakita si Mang Lucas na bumulaga sa aking harapan. Kamuntik na ako mapasigaw sa sobrang gulat sa presensya niya. Nakita niya na dala ko ang bag at mukhang tatakas ako. "Saan ka pupunta? Bakit dala mo ang mga kagamitan mo?" Tanong niya sa akin. "Mang Lucas, nadiskubre ko ng mga aswang ang mga trabahador dito. Napas lang si Ruben at sigurado akong siya nang ihahaing hapunan ngayong gabi para kay Ginoong Fernando. Pakiusap, tulungan niyo akong makatakas dito. Gusto kong makabalik na ligtas sa pamilya ko.
dahil ako na lamang ang inaasahan nila. Saglit na naguluhan si Mang Lucas at hindi siya kaagad nakapagdesisyon. Subalit nang muli niyang matitigan ang aking mga namumuktong mga mata, ay nagsalita siya na puno ng kasiguraduhan at paninindigan. Sige, tutulungan kita, pero siguraduhin mo na hindi ka nila maaabutan. Matagal na akong nagtatrabaho rito at matagal ko na rin alam na aswang nga si Ginoong Fernando. Lahat ng mga nagiging trabador na pumapasok dito ay mga tao. Ngunit may dalawa lamang silang pinagpipilian. Iyon ay magiging pagkain o mahawahan ng pagiging aswang. Kinwestiyon ko ang pagkatao ni Mang Lucas. Ikaw po ba? Aswang ka rin po ba? Umiling-iling si Mang Lucas. Hindi ako aswang. Hinihintay ko na lamang ang oras ko rito. At pagkatapos niyon ay nagmamadali na kaming nagtago at dumaan sa ilang lagosang palabas ng mansyon upang hindi makita ang aming presensya. Nang makarating kami sa malawak na bakuran ay dali-dali kaming nakarating sa gate. Dinukot ni Mang Lucas ang kanyang bulsa at kinuha ang susi. Kasunod niyon ay binuksan niya ang gate. Ngunit natigilan kaming dalawa nang tumagundong ang tinig ni Ginoong Fernando sa di kalayuan kasamang napakaraming matadero at mga katulong. Walang hiya ka, Mang Lucas. Isa kang traidor. Bulyaw ni Ginoong Fernando. Biglang nanlisik ang kanyang mga mata. Tumilo sa mga kukot naging matatalim ang mga pangil na tila pa kutsilyo ang dulo nito. Sumugod silang lahat sa aming direksyon at mabilis na lumundag ang mga matadero. Pilit akong pinapalabas ni Mang Lucas sa gate, subalit nagmamatigas ako. Hindi ako aalis rito hanggat hindi kita kasama, Mang Lucas. Kinuha ko sa loob ng aking bagang langis ng santiguar, kaso'y paglingon ko, nasa harapan na namin si Ginoong Fernando. Kinalmot niya sa dibdib si Mang Lucas at lumikha iyon ng malaking sugat. Natarandakot na isip ko na ilagay ang kaunting langis sa aking mga palad. Hindi ko maaaring maibuhos ang langis ng santiguar dahil mauubos iyon sa karamihan ng aswang. Kinuskus ko ang aking palad at sinubukan kong hawakan ang pisig ng aswang. Inilayo ko ang matitilos na kuko na gustong bumaon sa laman ni Mang Lucas. Halos napapapitlag ang malaking aswang nang unti-unting umuusok ang kanyang braso, dulot ng langis sa aking mga palad. Bahagya siyang umatras habang umaangil ng pagkalakas-lakas. Sinunggaban pa kami ng iba pang mga aswang at pinakita ko sa kanilang lahat ang hawak kong langis ng santiguar. Umatras sila at lumayo sa amin na takot na takot. Sige, subukan niyong lumapit sa amin kung gusto niyong masunog ang inyong buong katawan. Matapang kong hamon sa kanilang lahat. Hindi makakilos at makaatake sa amin ang mga aswang, partikular si Ginoong Fernando. Tanging ungol at masasamang tingin lamang ang kaya nilang gawin dahil anumang oras ay pwede kong gawin ang mga sinasabi ko sa kanila. Iyon ang pagkakataon na nakalabas kami ng gate ni Mang Lucas. Medyo nagdurugo ang kanyang dibdib at nararamdaman ko na nanghihina siya dahil doon. Umagapay ako sa kanya habang naglalakad kami palayo sa mansyon. Lumingalinga ako sa paligid ngunit medyo malayo ang kinaroroonan ng kanto na may mga mangilan-ngilang tricycle at jeepney. Mang Lucas, tatagan niyo ang inyong loob. Kailangan nating makasakay sa sasakyan at tuluyang makalayo sa mansyon. Wala po akong ibang kakilala at malalapitan sa lugar na ito. May kamag-anak po ba kayo rito na pwede nating malapitan? At nabanggit niya sa akin na may anak siyang nakatira sa bahay ng kaibigan niyang albularyo. Matagal na panahon niya itong hindi nakikita at nakakasama simula na magtrabaho siya sa mansyon. Kaya marahil magugulat ang mga ito kung sakaling malalaman nila na nagtatrabaho siya sa isang mayamang negosyanteng aswang. Wala naman na kaming ibang pinagpilian dahil ayoko rin namang mawala si Mang Lucas, kaya pinilit namin makasakay sa tricycle at nagmamadaling makarating sa anak niya. Hindi naman naging mahirap ang pagbabiyahe namin. Nakarating kami sa isang kubo na may mangilan-ngilang kapitbahay. Huminto kami doon
at mabilis akong kumatok sa kawayang pintuan. Pinagbuksan naman ako ng isang binatilyo kasama ang isa pang albularyo. Nang makita nila si Mang Kulas ay dali-dali nila kaming pinapasok sa loob ng bahay. Kumuha ng mga kagamitan sa panggagamot ang naturang albularyo na mukhang nasa 60 anyos na ang edad. Subalit kita ko pa rin ang kakisigan at kaliksihan ng kanyang pangangatawan. Habang ginagamot si Mang Lucas ay isinasalaysay niya ang buong pangyayari sa amin. Kinailangan palang magtrabaho ni Mang Lucas dahil nagkasakit ng malubha ang kanyang anak matapos ang pakikipag-iwalay ng kanyang asawa. Nangaliwa kasi sa kanya kaya nakipagsapalaran siya at iniwan ng anak sa pangangalaga ng kaibigang albularyo. Nag-apply siya ng trabaho sa mayamang negosyanteng si Ginoong Fernando. Noong una hindi niya alam na isa pala itong aswang. Nalaman na lamang niya ang tunay nitong pagkatao noong umabot na siya ng ilang linggo sa paninilbihan rito. Hindi naman siya sinaktan ng naturang negosyante. Kaso'y kinakailangan niyang makapagpasok ng mga trabahador na pwedeng gawing pagkain para sa lumalagong negosyo. Ang iba naman sa kanila ay nagugustuhan ni Ginoong Fernando bilang matatapat na alagad kung kaya't hinahawahan niya ng pagiging aswang. Simula nang makapagtrabaho si Mang Lucas sa mansyon ay kahit kailan ay hindi na siya nakalabas sa pamamahay ng mayamang negosyante. Ginawa siya nitong bilanggo sa loob ng mansyon habang nangangalap ng mga bibiktimahin hanggang sa isang araw ay nagtungo si Ruben sa labas ng mansyon at naisipang mag-apply ng trabaho kay Ginoong Fernando. Gusto na sanang paalisin ni Mang Lucas si Ruben dahil nakukonsensya na siya sa kanyang ginagawa, subalit mapilit ang kaibigan ko. Nabag naman siya dahil mula pa ito sa malayong lugar para lamang maghanap ng trabaho. Isa pa, lalo siyang nagnais na matulungan ito nang mabanggit ng kaibigan ko kung gaano kahirap ang buhay sa aming baryo. Kung kaya't kahit labag sa kalooban niya, ay tinulungan niya itong makapaghanap ng trabaho o makapagtrabaho sa slaughterhouse. Humingi ng kapatawaran sa akin si Mang Lucas sa kamatayan ni Ruben. Hindi niya sukat akalaing papaslangin siya ng mga matadero. Naisip niya na nalaman na marahil ni Ruben na mga aswang ang mga kasamahan niya sa trabaho o yung mga kasama niyang matadero at hindi makayanan ng konsensya niya na maging aswang kung kaya't pinilit niyang makatakas. Subalit hindi siya nagtagumpay at doon na mismo sa mansyon siya binawian ng buhay. Hindi ko na sinisi pa si Mang Lucas sa nangyari. Ang tunay na may kasalanan ng mga nangyari na yon ay ang matadero, gayon din si Ginoong Fernando. Lumipas ang ilang araw, unti-unti na rin na gumagaling si Mang Lucas at naisipan ko na bumalik na sa aming baryo. Kahit mahirap ang buhay ay masaya naman kami ng aking pamilya. Naisip ko na baka may maganda pang kapalaran ang naghihintay sa akin sa ibang pagkakataon. Hinayaan naman niya akong umalis. Naging sentimental ako at pinasalamatan ko siya sa pagkakaligtas niya sa buhay ko, pero binalaan ko siya na wag nang babalik pa sa mansyon at maganap ng maayos na trabaho na hindi na siya mapapahamak. Nagpasalamat din ako at nagpaalam sa kanyang anak. Gayon din sa albularyo na gumamot kay Mang Lucas. Wala sa hinagap ko, Sir Joseph, na magiging gulong ng palad ang buhay ko. Linais ko lamang na mabigyan ng magandang buhay ang aking pamilya, subalit matinding panganib ang kinakaharap ko nang makipagsapalaran ako sa Samar noong makilala ko ang mayamang negosyante at mga katiwala nito. Noong makabalik ako sa baryo, nagkasama-sama kaming muli ng pamilya ko. Pero nasa isip at puso ko pa rin ang pagsisisi na hindi ko nailigtas si Ruben sa kamamakan. Medyo hindi rin naging maganda ang pakikitungo sa akin ng pamilya ng aking kaibigan dahil sinisisi nila ako sa nangyari kay Ruben. Matagal bago ko natamo sa kanila ang kapatawaran at matagal ko rin na napaglaban ng matinding kalungkutan dulot ng pangyayaring iyon. Ipinagpatuloy ko ang pagsasaka at pag-aani ng palay. Pero hindi nagtagali na tulungan naman ako makapagtrabaho ng ilan kong kaibigan. Noong makapagtayo ng malaking tindahan sa bayan at naging trabador ako doon. Hindi naman kalakihan ang sahod pero nakatulong na din ako kahit papaano sa aking pamilya.
Nakilala ko din sa bayan noon ang unang babaeng nakipagpatibok ng aking puso. Siya si Pilar, na anak naman ng dating kapitan ng barko. Hindi sila mayaman pero nakakaangat naman sila sa pamumuhay kumpara sa amin. Pinatunayan ko sa pamilya nila ang aking pagtsatsaga at pagsisikap, kaya naman pinayagan ako ng mga magulang ng dalaga na makapag-akyat ng ligaw sa kanya. Inirespeto at iginalang ko ang pagkababae ni Pilar. Nagkontrol ako sa aking sarili kahit sobra-sobrang pagmamahal ko para sa kanya. Malaki rin ang naging impluwensya niya sa akin dahil naging responsable akong lalaki at nagkaroon ng direksyon ng aking buhay. Masaya ang pamilya ko sa aming naging samahan, kaya hindi naman nagtagal at napasagot ko na rin si Pilar at tuluyan na kaming naging magkasintahan. Sa kabila ng aming masayang payak na pamumuhay ay sinalanta na kami ng mga panibagong pagsubok. Palasak noon sa aming lugar ang pagdating ng di umano'y mga asubang na pumapaslang ng mga taong may sakit tuwing sumasapit ang hating gabi. Naalarma kami noon dahil nagkaroon ng matinding karamdaman ng tatay ko at hindi na niya nagawang makapagtrabaho. Nakaratay siya sa higaan at araw-araw namin siyang pinagtutulungang alagaan ng aking ina at mga kapatid. Nagawa na namin siyang ipaalbularyo, subalit hindi rin siya gumagaling, kaya naisipan na namin siyang dalhin sa ospital. May naipon naman akong pera na pwede naming magamit na pantustos sa konsulta at pambili ng kanyang gamot. Isang gabi habang tahimik kaming natutulog, bigla akong nakarinig ng malalakas na kalabog at kaluskos sa bubungan ng aming bahay. Kasabay niyon ay naulinigan ko ang huni ng tiktik sa di kalayuan. Hudyat na may aswang sa paligid. Naalimpungatan ako at bumangon ako sa kama. Kinuha ko mula sa lamesa ang langis ng santigwar at laking gulat ko na kumukulo ang naturang langis. Naningkit ang aking mga mata nang maisip ko na posibleng may aswang malapit sa aming bahay. Maingat akong lumakad palabas ng aking kwarto at napansin ko na nakaawang ng bagya ang pinto ng kwarto ng aking ama. Binuksan ko yun at hindi lumikha ng anumang ingay. Bumulaga sa harapan ko ang nanay ko na nakahiga sa tabi ng tatay ko. Pareha silang natutulog ng mahimbing habang bukas na bukas ang bintana. Medyo mahangin sa labas ng bahay. Dumungaw ako sa bintana. Naguluhan ako kung paano yun nabuksan, samantalang bago matulog ang aking mga magulang ay isinasaradong mabuti yun ng nanay ko. Kaya sigurado akong may kung anong nilalang ang gustong pumasok sa loob ng aming bahay. Akmang sasaraduhan ko na noon ang bintana nang biglang may humawak sa aking kamay. Nakakapangilabot. Maiitim ang balahibo niyon at napupuno ng matutulis na kuko. Mula sa labas ng bintana ay lumilitaw ang maitim at nanlilisik na mga mata ng aswang. Nanlaban ako at mabilis kong natanggal ang kamay na nakakapit sa mga kamay ko. Dali-dali kong isinarado ang bintana, subalit nakipaglaban sa akin ang aswang. Umangil ito ng pagkalakas-lakas at naging daan iyon upang magising ang aking mga magulang. Eksaktong pumasok sa loob ng kwarto ang kapatid kong si Sancho na nasa 16 na taong gulang na nun. Sinigawan ko at inutusan ng kapatid ko. Kunin mo sa may pinto ang nakasabit na buntot pagi at kunin mo rin ang kaluban na may lamang itak. Pagmadali ka bago makapasok sa loob natin ang asubong na ito. Sumang-ayon naman ang kapatid ko. Binalingan ko naman ang atensyon ng mga magulang ko. Inay, ilabas niyo sa silid si Itay at umalis na kayo habang abala ako sa pakikipaglaban rito. Tumango ang nanay ko at pinilit niyang maibangon at matulungan makatayo ang aking ama. At kahit mabagal silang kumilos, ay nakapaglakad naman sila palabas ng silid. Nangihina na ako ng mga sandali na yon, kaya hindi ko na napigilan ang aswang. Nabitawan ko ang tarangkahan ng bintana at napahiga ako sa kama. Dali-dali kong binuksan ang langis ng santigwar at ibinuhos ko ang kaunting langis sa mukha ng aswang. Umusok ang mukha nito at bagyang nasunog. Naulinigan ko si Sancho
at pumasok siya sa loob ng kwarto dala ang buntot pagi at kaluban. Sancho, tulungan mo ako. Hampasin mo ang aswang ng buntot pagi habang pinagtataga ko yung katawan niya. Sumangayon ang kapatid ko at ganoon nga ang ginawa niya. Buong lakas niyang pinaghampas ng aswang gamit ang buntot pagi samantalang kinuha ko sa kaluban ng itak at walang habas na pinagtatataga ang aswang. Umusok ang katawan nito at lumabas ang pulang dikido mula sa katawan. Sa sobrang lakas ng aming puwersa ay biglang lumagapak sa labas ng bahay ang aswang. Nagmadali kaming kumaripas ng takbo ni Sancho at mabilis na lumabas ng bahay. Inabutan namin doon ang aswang na hindi na makagulapay sa lupa. Tinagpas ko ang ulo nito upang hindi na ito mabuhay pa. Noong makatiyak na ako na walang ibang aswang sa paligid, at nagtulong kami ng aking kapatid na ilibing sa aming likod bahay ang katawan ng aswang gayon din ang kanyang ulo. Kinabukasan, nabalitaan ng mga kapitbahay namin ang nangyari at nagulangtan sila sa pagpaslang namin sa aswang. Binisita naman ako ng aking kasintahan at lubos din siyang nag-aalala sa amin noong mabalitaan nga niya ang nangyari. Ipinatag ko naman ang aking kalooban at hindi na rin siya nag-alala. Naisipan na naming dalhin sa ospital ang tatay ko upang magpagamot sa doktor. Niresetahan naman siya ng mga gamot at binili na ng mga bagay na dapat niyang gawin at hindi dapat gawin. Sa loob ng ilang linggo'y nakita na namin ang magandang resulta. Unti-unting gumanda ang pakiramdam ng tatay ko at noong dumako ang isang buwan ay nakabalik na siya sa pagsasaka at nakapagpatuloy na rin ako sa aking trabaho sa malaking tindahan. Bumalik na ang dating ayusin ng aming pamumuhay at patuloy pa rin kaming sumusuporta sa isa't isa ng aking kasintahan. Ngunit, hindi pa pala doon nagtatapos ang aming kalbaryo. May nakaambang kapahamakan ang tumating sa aming buhay. Isang araw, may isang gwapo at mayamang estrangherong lalaki ang nagawi sa aming baryo. Balita na anak siya ng mayamang hasyendero na nagmamay-ari ng kalahating ektarya ng bukid na sinasaka ng aking ama. Naisipan niyang magbakasyon at makatulong sa ilang katiwala ng kanyang ama. Naging tanyag ang pangalan niya dahil maraming kadalagahan ang nagkakagusto sa kanya. Maginoo at talagang malambing ang naturang binata at kahit sinong babae wala siyang pinalagpas, maging ang aking kasintahan ay hindi niya sinanto. Umakyat pa siya dito ng ligaw kahit na ilang beses na siya nitong sinasabihan na mayroon na itong nobyo. Porsigido ang naturang binata, kaso'y wala talagang nagawa sa kanya si Pilar at minabuti na lamang niyang maging kaibigan ng binata. Mabait naman ang binata at nakuha na niya ang loob ng pamilya ni Pilar. Kahit naiinis na ako sa ginagawa niya, pinipigilan ko ang aking sarili dahil na rin sa kapakanan ng aking kasintahan at ayokong lumikha ng anumang gulo. Sinikap ko na makipagkaibigan sa kanya at sinubukan siyang ipakilala sa ibang babae. Ngunit sadyang si Pilar lamang ang kanyang tinatanging babae sa kanyang puso. Isang araw, may nakitang katawan ng dalawang dalaga sa may kakahuyan na wakwak ang tiyan at nakalabas sa mga natitirang laman loob. Subalit wala na itong mga puso at atay, kaya naisip ng mga residente na kagagawa na naman iyon ng gumagalang aswang. Medyo nag-ingat na kami nun kaso sa mga sumunod na araw ay nagulantang na naman kami dahil nasundan pa ang pagkamatay ng dalawang dalaga. Natagpuan sa isang matalahib na kasukalan ng 4 na kadalagahan ng kapitbahay naming si Pang Pedro. At nakilala namin ang mga kadalagaang magpipinsan na sina Eva, Felicidad, Veronica at Annabella. 2 araw na pala silang nawawala at base sa kwento ng kanilang mga magulang ay nagpaalam ang mga kadalagahan na magtutungo doon sa may liwasan dahil mayroon silang panonooring programa doon. Bago magtakip silim, subalit sumapit na ang gabi ay hindi pa rin sila nakakauwi. Pinaghahanap sila ng kanilang mga magulang at nagawa nilang magtungo sa liwasan at pagtatanungin ng mga kaibigan ng kanilang mga anak, ngunit walang makapagturo kung saan sila nagtungo pagkatapos ng programa. Naisip naman ng iba naming kapitbahay na posibleng dinala sa may talahiban
ang mga kadalagahan pagkatapos ng mga itong manood sa programa sa liwasan. Ang lubos lamang naming ipinagtataka ay tanging mga puso at atayang nawawala sa mga katawan ng kadalagahang yon, kaya lumakas ang kutob naming totoong asubang ang may kagagawan niyon at hindi simpleng pagpaslang lamang ang nangyari. Napagtanto din namin na tanging mga kadalagahan ang binibiktima ng aswang, kung kaya't lahat ng mga kadalagahan sa aming lugar ay hindi na pinapayagang makalabas ng bahay sa pagsapit ng alas 5 ng hapon. Hindi rin pinayagang lumabas ng basta-basta ng walang kasamang matanda o kapamilya. Nung makarating ang balita sa pamilya ni Pilar, ay kinuwerdyahan namin siya dahil nangangamba din ako na baka may mangyari sa kanyang masama. Hindi rin siya basta-basta lumalabas at nagtutungo sa kung saan-saan pagkatapos niyang magtrabaho kapag hindi niya ako kasama. Kaso, dumating ang isang araw, wala akong pasok noon sa trabaho, gayon din si Pilar. Naisip ko na mamasyal kami sa bayan, ngunit pagkarating sa kanilang bahay ay inabutan ko ang kanyang mga magulang. "Magandang araw po. Gusto ko po sanang isama si Pilar sa bayan para mamasyal. Hindi naman po kami magtatagal at hindi rin po kami magpapaabot ng takip silim at uuwi na rin po kami." Tumugon naman ang tatay ni Pilar. "Nako iho, pasensya ka na. Mukhang nahuli ka na. Kanina pa umalis si Pilar. Isinama siya ni Hector sa bukid para mamasyal. Pinayagan namin sila at ipinagpaalam naman sa akin ng maayos ni Hector ang aking anak." Medyo nagulat ako sa mga sinabi ng tatay ni Pilar. Mukhang hindi pa rin sumusuko si Hector sa pag-ibig niya kay Pilar. Kaso hindi ko maialis sa isip ko ang pag-aalala dahil hindi rin namin lubos na kilala si Hector. At kahit paano'y nasa kapitak ng isip ko na posibleng may mangyaring masama sa aking kasintahan, lalo pat patay na patay sa kanya si Hector. Minabuti ko na munang magpaalam sa magulang ni Pilar at nagbaka sakali ako na maabutan sa may bukid sina Pilar at Hector, kaya nagmadali akong nagtungo doon. Subalit laking kamalasan ko na matagpuan na wala doon ang aking mga hinahanap. Napansin naman ako ng tatay ko at itinanong niya kung anong pake ko at nagtungo ako sa bukid. Nabanggit ko sa kanya na hinahanap ko sina Pilar at Hector. Hindi ko naman inaasahan ang mga sinabi ng tatay ko. "Naku anak, maagap na umalis dito si Hector at hindi pa siya bumabalik buhat kanina. Malamang ay hindi sila dito pumunta ni Pilar." Tinapik ako sa balikat ng tatay ko at tinignan niya ako ng mabuti. "Ang mabuti pa'y hanapin mo si Pilar. Masama ang kutob ko dahil malaki ang pagkagusto sa kanya ni Hector. Baka kung saan lugar siya dalhin ito." Sa puntong iyon ay sumang-ayon ako sa aking ama at naisipan ko na umalis sa bukid at magtungo sa ibang bahagi ng aming baryo. Inisip kong mabuti kung saan posibleng magtungo ang dalawa, ngunit nakarating na ako sa may tabing ilog, sapa, tabing dagat, gayon din sa iba pang lugar ay hindi ko sila matagpuan. Nagtungo ako sa bayan at ipinagtanong-tanong ko si Pilar kung nagawi siya sa malaking tindahan, ngunit wala sa mga katrabaho kong nakapansin sa kanya. Hindi ko na malaman kung saan hahanapin ang aking kasintahan. Talagang kinakabahan na ako ng mga sandaling yon at balak ko na sana siyang ilapit sa mga barangay tanod, maging sa mga kapulisan, ngunit hindi ko naman alam kung saan siya matatagpuan. Bumalik ako sa aming baryo at inabot na ako ng dapit hapon. Wala pa rin makapagsabi sa mga residente kung nasaan naroon si Pilar at Hector. Naisipan ko na magtungo sa may kakahuyan at nagbaka sakali ako na matatagpuan silang dalawa doon. Kahit alam kong mapanganib sa lugar na yon, ay iyon din ang lugar na pinangyayarihan noon ng krimen kung saan natatagpuan ang bangkay ng mga kadalagahan. Hindi pa ako noon natatagalan sa paglalakad nang biglang kumulo ang langis sa aking bulsa. Naalarma ako dahil may asubang sa paligid. Kinuha ko ang langis ng santigwar at natigilan ako sa aking kinatatayuan nang makarinig ako ng malalakas na sigaw sa may kakahuyan. Tumakbo ako at inalam ang pinagmumula ng tinig hanggang sa minahagip ang aking mga paningin sa dakong maraming punong kahoy. Hinawi ko ang daan at nakita ko si Pilar na nakikipaglaban sa mga bisig ni Hector. Kitang-kita ko ang pagbabagong anyo ni Hector.
Tinubuan siya ng matitilos na kuko at pangil. Humaba rin ang kanyang dila at tinubuan siya ng mabalahibong buhok sa buong katawan. Iyon ang ikatlong pagkakataon na makakakita ko ng aswang. Pinipilit niyang saktan si Pilar, kaya naman lumabas na ako sa aking pinagkukublian. Binulyawan ko ito, sinabihan ko siyang bitawan ng kasintahan ko. Napatingin sa akin silang dalawa at lalong nanlisik ang mga mata ng aswang. Itinulak niya si Pilar at napabulagta ito sa lupa. Dali-daling lumapit sa akin ang aswang pero mas naging mabilis ako. Sinabuyan ko siya ng langis at eksaktong tumama iyon sa kanyang dibdib. Bagyang umusok ang kanyang dibdib kaya umangil siya ng umangil. Lalong nagalit sa akin ang aswang kaya lumapit pa siya at nagpambuno kaming dalawa. Gumulong kami sa lupa at nakakuha ko ng tiyempo na masuntok siya ng paulit-ulit sa muka. Kasabay niyon ay tinadyakan ko siya sa tagiliran. Ngunit naitulak niya ako at tumalamsik ako at napahampas sa katawan ng puno. Akala ko noon ay nabalian na ako ng buto, pero mabuti na lamang at nakatayo pa ako kahit medyo malakas ang buwelo. Sinugod ako ng aswang kaya minabuti ko na magbayad ng langis sa aking mga braso at kamay. Sinakal ako ng pagkakahit-pitigpit ng aswang at kamuntikan ng madilaan sa muka. Mabuti na lamang at nahawakan ko siya sa muka. Pumusok ng bahagya ang kanyang muka. Dumulas ang kamay ko at kinuyom ko ang aking kamao at pinagsusuntok siya sa tigkabilang tagiliran na naging daan upang mabitawan niya ako. Napalood ako sa lupa habang umuubo at nakikipaghabulan ng hininga. Noong makabawi na ako'y bumangon ako at inabangan ko ang kasunod niyang pag-atake sa akin. Ginamit ko ang natitirang lakas at maswerte ko na nasakal siya sa leeg. Kasunod niyon ay hindi ko na siya hinayaang makabawi. Binalian ko siya ng leeg bago niya ako makalmot. Sa pagkakataong iyon ay biglang binawian ng buhay ang aswang. Bumulagta siya sa lupa at kasabay niyon ay halos mapabagsak din ako sa lupa sa lubos na pagkaubos ng aking lakas. Mabuti na lamang at lumapit sa akin si Pilar at nahawakan niya ako sa aking mga kamay. Natulungan niya ako maimasmasan at makabawi ng lakas. Niyakap ko siya ng mahigpit at hinalikan sa noo. Pagkatapos niyon ay pinagmasdan naming mabuti ang pagbabagong anyo ng aswang bilang si Hector at kasunod niyon ay nag-umpisa na kaming lumakad palayo sa may kakahuyan. Nailigtas ko ang buhay ng aking kasintahan laban sa aswang na yon. Simula noon ay talagang ginuwardyahan ko na siya at hindi na siya basta na lamang nakikipagkaibigan sa mga lalaking nagkaka-interes sa kanya. Sinigurado naming dalawa na wala namang sino mang pwedeng mamagitan sa aming relasyon. Matapos naming makaipon ng sapat na pera, ay nagpakasal kami ng aking kasintahan. Minabuti naming bumukod sa aming pamilya. Nakipagsapalaran kami at maswerte naman ako nagkaroon ng panibagong trabaho. Naisipan naming magtungo sa isang lugar sa Antique kung saan doon kami nagsimula ng panibagong buhay. Nagbubuntis noon si Pilar kaya ingat na ingat ako sa kanya. Nakahanap kami ng isang bahay na matitirhan. Maliit lamang iyong kupo pero sapat na upang makabuo kami ng pamilya. Nagpasalamat naman kami sa mga mabubuting taong tumulong sa amin at isa na doon ang isang matandang babaeng nagngangalang Manang Delma. Wala kaming masyadong alam tungkol sa kanya pero parati siyang bumibisita sa aming bahay at nagbibigay siya ng prutas at gulay. Mabait siya kay Pilar at para na siyang naging ina sa aking asawa. Pinagkatiwalaan naman namin siya dahil wala naman akong makitang kahina-hinala sa kanyang pagkatao. Hindi ko rin naman maisip na baka may aswang na kaming makaengkwentro dahil nasa malayong lugar na rin kami at bagong salta pa lamang kami ron. Sumapit ang isang araw. Nag-alok si Manang Delma kay Pilar. Binigyan niya ito ng kakaibang likido na nakalagay sa botelya. Nabanggit niya sa amin na kinakailangan iyon na mainom ni Pilar bago matulog upang kumapit ang bata sa sinapupunan nito. Medyo nagalangan ako dahil hindi naman doktor o kumadrona itong si Manang Delma
para magbigay siya ng ganoong uri ng gamot kay Pilar. Pero upang hindi naman mapahiya ang matandang babae, ay pinagbigyan namin siya. Kinuha namin ang likidong inihandog niya sa asawa ko. Nagpasalamat kami't pagkatapos niyon ay umalis na siya sa aming bahay. Hindi pa noon sumasapit ang hapon ay napadaan sa harapan ng aming bahay ang magaling na albularyo na si Mang Teodoro at nangangamusta ito. Nabanggit namin sa kanyang naturang likido na ibinigay ni Manang Delma at nagulat siya ng papagmasdan ng bagay na ibinigay ko sa kanya. Hindi ito likidong pampakapit sa sanggol sa sinapupunan ng buntis. Isa ito sa mga pang-agas ng sanggol. Gaano ba ninyo kakilalang matandang babae at malaki ang tiwala nyo sa kanya? Nagkatinginan kami ng asawa ko at nangilabot kami sa mga sinabi ni Mang Teodoro. Hindi kami nakasagot sa tanong niya pero nagpatuloy siya sa pagsasalita. Kung gusto nyo ibibigyan ko kayo ng tunay na gamot para sa pampakapit ng sanggol, kumadro na ang aking asawa at siguradong siyang lubos na makakatulong kay Pilar. Isa pa, sumama kayo sa akin ngayon upang mabigyan ko kayo ng pangontra sa aswang dahil sigurado akong sasalakay ng aswang si Pilar dahil buntis siya at mabango ang buntis sa pang-amoy ng mga aswang. Sa mga oras na yun ay tila nanindig ang mga balahibo ko sa takot. Sumang-ayon naman kaming mag-asawa dahil sa tingin namin ni mapagkakatiwalaan si Mang Teodoro at marami na rin kaming nasagap na balita tungkol sa angking galing niya sa panggagamot ng mga pasyente. Kaya naman wala kaming alinlangang sumama sa kanyang bahay. Pinabaunan niya kami ng gamot na pampakapit sa sanggol. Nabanggit ko sa kanyang tungkol sa tinataglay kong langis ng Santiguar at ipinakita sa kanya, ngunit napailing siya ng mapansin na nangalahati na ito. Hindi sasapat ang langis kung isasabuy-buyan sa aswang. Dadagdagan ko ang langis at pababaunan kita ng sibat ng kawayan, asin at buntot pagi upang maprotektahan mo ang iyong asawa. Huwag na rin muna kayong tumanggap ng sinumang bisita na may kahina-hinalang pag-uugali dahil karamihan ng mga residente dito ay aswang, kaya mag-iingat kayong mabuti. At ganoon nga ang ginawa naming mag-asawa. Pagkabalik namin sa aming bahay ay inilagay ko sa may pinto ang buntot pagi at sinabuyan ng asin ang buong bahay. Sumapit ang umaga, hindi ko magawang papasokin si Manang Delma sa aming bahay. Tinapunan niya ako ng matatalim na tingin habang umalis sa harapan ng aming bahay. Naawa man ako sa kanya, subalit hinigpitan ko ang desisyon na walang sino man ang dapat papasukin sa aming tahanan habang nagbubuntis si Pilar. Mahal, tama bang ginawa natin? Nakakahiya naman na hindi natin pinapasok sa ating tahanan si Manang Delma. Tanong ni Pilar. Mahal, kinakailangan natin gawin ito upang makatiyak tayo na walang masamang mangyayari sa sanggol. Isa pa, sapat na ebidensya na kamuntik ng paslangin ni Manang Delma ang sanggol sa sinapupunan mo. Hindi na nakapagsalita si Pilar at ramdam ko ang konting lungkot sa kanyang muka. Hinayaan ko na lamang siya na manatili kami sa buong maghapon sa loob ng bahay. Ibinili ko na lahat ng mga pangangailangan namin at maagap din akong nagsarado ng mga tarangkahan ng pinto at nagmatsyag ako ng sumapit ng gabi. Pagkatapos naming makapaghapunan at makapaghugas ng mga pinagkainan ay nagtungo na kami sa kwarto upang makapagpahinga. Luminga-linga ako sa paligid maging sa bahaging bubong ng aming bahay. Habang nasa lamesa naman ang kaluban na may lamang itak gayon din ang botelya ng langis. Langis ng Santiguar. Pinapaypayan ko ang aking asawa ng abaniko at pansin niya ang seryosong pagbabantay ko sa buong silid tulugan. Mahal, huwag kang masyadong mag-alala at sigurado akong ililigtas tayo ng Diyos sa anumang kapahamakan. Magpahinga ka na rin at baka naman makasama sa iyong pagpupuyat. Yung pagbabantay mo pa sa akin, makasama pa yan sa kayong kalusugan. Malambing na wika ni Pilar. Huwag mo akong intindihin. Ang mahalaga sa akin ay ang kaligtasan nyo ng aking magiging anak. Mauna ka nang matulog ng mahimbing upang makatulog ka na maayos. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano at baka makasama pa sa sanggol.
Binigyan naman ako ng matipid ng ngiti ni Pilar at napansin ko na bumabagsak ng talukap niya dulot ng matinding antok. Hindi nagtagal at unti-unti na niyang ipinipikit ang kanyang mga mata. Nakatulog ng mahimbing ang asawa ko pero patuloy pa rin akong gising at nakikiramdam sa buong paligid. Wala naman noong anumang ingay sa labas ng bahay na yon at iyon ay isa ring kinabahala ko. Marahil ay humahanap ng tamang oras ang aswang upang makasalakay sa aming bahay. Naghintay ako ng maraming sandali. Lumagpas ang 12:00 noon at tuloy-tuloy pa rin akong gising at naghihintay pa rin sa pagdating ng aswang. Subalit noong dumako ang 12:00 ay natuluyan na akong makatulog, ngunit hindi pa man lamang lumalalim ang tulog ko nang biglang may narinig akong parang may bumutas sa pawid ng bubong. Naalimpungatan ako at kahit medyo malabo pa noon ang aking mga mata at sinubukan kong kumisap-kisap mata. Saka kusutin ang mga mata ko. Pagkatapos niyon ay napapitlag ako sa kinahihigaan ko nang makitang isang mahabang nakalawit na dila na nakapasok sa maliit na butas sa aming bubungan. Inalog-alog ko si Pilar. Nang magising asawa ko ay sinenyasan ko siyang tumahimik at inalalayan ko siyang makabangon at dinala siya sa isang sulok ng silid tulugan. Nakasiksik siya sa isang tabit tahimik na lumuluha. Nagtungo ako sa may lamesa at kumuha ng itak sa loob ng kuluban. Pagkatapos na iyon ay binuksan ko ang botelya na punong-puno ng langis ng santigwara. Binilinan ako ni Mang Teodoro na huwag lahat ibubuhos sa aswang ang naturang langis. Kaya naman sinabuyan ko lamang ang dila ng tigkakaunting langis hanggang sa makita ko ang pag-usok niyon. Gumalaw-galaw ang dila at bagyang umangil ang aswang at umalog-alog ang aming bubungan. Mukhang nagwawala ang aswang dulot ng matinding pagkasunog ng kanyang dila. Kasunod kong ginawa ay pinutol ko ang dulo ng dila at sumulak ang dugo. Lalong umatungal ng pagkalakas-lakas ang aswang hanggang sa mabilis niyang nahila ang kanyang dila. Sa pagkakataong iyon ay naisipan ko na sundan ng aswang dahil nakatitiyak ako kung magtatangka itong tumakas palayo sa bubong ng aming bahay. Dali-dali akong nagtungo sa kusina at kinuha ko ang isang sibat ng kawayan, gayon din ang maliit na garapon ng asin. Saka lumabas ako ng aming bahay at inabangan ko sa may bubong ng aming bahay. Hindi nga ako nagkamali at nakita ko na patakas na ang aswang at doon ay napagmasdan ko ang anyo nito. At hindi nga ako nagkamali, si Manang Delma ang naturang nilalang. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Napasulyap siya sa bahaging kinatatayuan ko at akmang tatakas na sana siya nang maihagis ko sa kanyang direksyon ng isang sibat ng kawayan. Eksaktong tumama iyon sa kanyang dibdib. Bumulusok siya pababa sa lupa at nagkaroon ako ng pagkakataon na masabuyan siya ng asin sa kanyang katawan. Noong lumagapak siya sa kalupaan ay nagkaroon ako ng pag-asa na sabuyan siya ng paulit-ulit hanggang sa mag-usok at masunog ang kanyang buong katawan. Patuloy lamang siyang umaangil at nakikipaglaban sa akin ng tingin. Hindi nagtagal ay binawian na siya ng buhay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tuluyang nalagutan ng hininga habang nasusunog ang kanyang balat. Nang itim at halos hindi na siya makilala ng mga oras na yon. Sa mga sandaling iyon ay tumingala ako sa kalangitan at napansin ko na mukhang nagbabadya na ang pagsikat ng araw. Nagbabago na ang kulay ng mga ulap sa himpapawid at nag-uumpisa na rin na tumilaok ang mga manok. Sumagi sa isip ko si Pilar kaya agad akong bumalik sa loob ng aming bahay. Bumalik ako sa aming silid tulugan at natagpuan ko si Pilar na nakasiksik pa rin sa isang tabi habang patuloy na lumuluha at namumutla sa takot. Nang makita niya ang aking presensya ay saglit na napawi ang kanyang mga takot. Lumawak ang ngiti sa kanyang labi. Inalalayan ko siya para makabangon at kasunod niyon ay niyakap ko siya ng mahigpit. "Mahal, huwag ka nang umiyak. Napaslang ko na ang aswang at wala nang mangangamba pa sa atin. Isa pa, nakilala ko ang aswang bilang si Manang Delma." Nagulat si Pilar mula sa kanyang mga nalaman. Umiiling-iling siya pero hindi siya nagsasalita. Sinikap ko siyang aluhin at tuminaw naman siya
ng ilang minuto. Pinahiga ko siya sa kama at sinubukan niyang muling makatulog, samantalang ako naman ay nanatiling gising na nasa katabi niya. Halos tanghali na rin ang magising si Pilar, pero nakapaganda na ako ng kanyang almusal. Saglit ako lumabas ng aming bahay at nakita ko ang mag-asawa na si Mang Teodoro, gayon din si Manang Perla. Binisita nila kami nang malaman nila ang balita noong umaga ukol sa napaslang na aswang. Nabanggit ko sa kanila na si Manang Telma ang aswang at nagpapasalamat ako sa mga pangontra na ibinigay sa akin ni Mang Teodoro. Natuwa naman ang mag-asawa at walang masamang nangyari sa amin. Inobserba ni Manang Perla si Pilar at natiyak naman niyang malakas ang kapit ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Hinintay namin ang kabuuan ni Pilar at nagkusang loob si Manang Perla na siya na ang magpapanak sa kanya. Masaayos namang naipanganak ang aming anak at iyon na nakapagdulot sa akin ng kakaibang kasiyahan. Isang malusog iyong lalaking sanggol at talagang walang mapaglagyan ng umaapaw naming kaligayahan nang mapagmasdan namin ito. Sinikap naming mamuhay ng payapa doon, ngunit hindi talaga kami nilulubayan ng mga masasamang elemento. Nasa 10 taong gulang na noon ang aking anak nang magawi kami sa bayan at halos ginabi na kami sa pag-uwi. Napadaan kami sa isang bakanting lote kung nasaan nasabat namin ang isang aswang. Iningatan kong mabuti ang aking anak at inihanda ko na noon ang langis ng santigwar. Pinahiran ko ang aking mga braso, kamay, dibdib at maging muka, saka ko hinarap ang aswang. Hindi naman masyadong makaatake at makalapit sa akin ang aswang, kaya nakagawa ko ng hakbang. Pinagtataga ko ang aswang at pinagpuputol ang katawan nito. Pagkatapos na yun ay nagmadali kaming kumaripas ng takbo ng aking anak palayo sa lugar na yon at hindi na kami dumaan sa bakanting loting iyon kahit na kailanman. Hindi nagtagal, naisip namin ang aking asawa na bumalik na sa aming baryo at doon na palakihin ang aming anak. Marami pa ring aswang na gumagambala sa aming buhay doon sa may Antique. Kaya noong nagkita-kita kami muli ng aking mga pamilya, ay ganoon na lamang ang kasiyahan nila, lalo nang makita ang aming anak. Medyo matanda na ang aking mga magulang at bumukod na rin pala sa kanila ang aking bunsong kapatid. Tanging aking isa lamang na kapatid ang kasama nila at mayroon na rin itong sariling pamilya. Pinamanahan naman si Pilar ng kanyang mga magulang ng lupa na malapit lamang sa bahay nito. Naisipan naming patayuan iyon ng sariling bahay at doon na kami mismo nanirahan kasama ang aming anak. Sa mga sumunod na taon ay nabiyayaan pa kami ng 2 anak. Maayos namang naipanganak ni Pilar ang aming supling na walang aberya at walang aswang na nag-aabang sa kanya. Sa kasalukuyan ay patuloy ko pa rin iniingatan ang ibinigay sa aking langis ng santigwar ng aking ina. Gayon din ang mga pabawang pangontra sa aswang ni Mang Teodoro. Masaya at payak ang aming pamumuhay ng aking pamilya at nanatili kaming manirahan sa aming bayan kasama ang aming mga magulang at mga kapatid. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Nawa po'y naging inspirasyon po ito sa mga tagapakinig. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli.